Ama, sa araw na ito, buksan mo ang aming puso at isipan sa katotohanan na ikaw ang nag-iisang Diyos. You are not only the God that solves our problem, but you are also the creator of heaven and earth. Lord, hindi kayang unawain ng aming isipan ang iyong kapangyarihan. Hindi namin kayang maarok, Panginoon, ang lahat ng kaalaman patungkol sa iyo. And we pray that today, Lord, hallelujah, in every creation, Panginoon, na nakikita namin sa mundong ito, sa lahat ng iyong mga nilikha, mula sa kalangitan, mula sa mundong ito, maging sa kailaliman ng dagat, Panginoon, may these things demonstrated to us, Lord, that you are indeed a mighty God. Thank you, Father. Ipinagkakatiwala namin ang gawain ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So sabi nga na, ang bilis ng oras. Hallelujah. So kahapon ay pinag-usapan natin ang patungkol sa huling kaibigan ni Job na nagsalita, si Bildad. Very short chapter, 6 verses. Pero sa pagkakataong yon, dito sinimulan ni Job ang kanyang tugon. Hallelujah. Unang-una, sa pagkakataong ito, tinalakay niya ang yung uselessness of his friend. No, hindi sila nakatulong. At wala silang nagawa upang mabawasan man ang kabigatan na darama ni Job sa halip para pa siyang ibinaksak sa pagbibigay diin na ang tao kapag dumaranas ng kahirapan, ng pagsubok, ay pinarurusahan ng Diyos. Pilit siya pinapaamin sa kasalanan na hindi naman niya ginagawa. Hanggang umabot lalo na si Eliphaz, na gumawa na siya ng mga maling paratang. No? Gawa-gawa na lang. Para lang masabi na si Job ay isang masamang tao. Praise God. Tuloy natin ang pag-aaral. Hallelujah. Sabi dito, ang sagot ni Job, ito ay kay Bildad. Yaong palang mahina ay iyong natulungan at doon sa walang lakas, sa klolo ay ibinigay. At yung tukoy niya dito ay ang ginagawa ng kanyang mga kaibigan. Na sa tingin nila, sila ay tumutulong kay Job at sila ay nagbibigay ng mga karunungan na magbibigay ng liwanag kay Job patungkol sa Diyos. Pero sabi dito, yung palang mahina ay yung natulungan at doon sa walang lakas, sa klolo ay ibinigay. Ang walang muwang ay ibang naturuan at nabaginan mo kaya ng wastong kaalaman. Sa palagay mo ay sino ang makikinig sa iyo at kaninong espiritu ang sinasabi mo? Ang binibigyan ng diin ni Job dito ay ang mga salitang binitiwan nila, ang mga kapahayagan na hindi naman galing sa Diyos, kundi galing sa karunungan ng mga matatanda sa kanilang karanasan. At tunay nga, iisa ang kanilang binibigyan ng diin, ang karunungan ng tao. Now, sa pagkakataong ito, na ipinahayag niya ng kanyang mga kaibigan, sa kabila ng kanilang ginagawa na sa tingin nila ay pagtulong, walang kabuluhan ng kanilang mga binitiwang salita, walang karunungan, at walang katotohanan. At sa oras to, hallelujah, ay inilarawan ni Job ang ating Diyos. Gumamit siya ng mga salita, gumamit siya ng mga bagay na nilikha ng Diyos upang ipahayag ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Sa unang bahagi, sa verse 5, sa takot ay nanginginig, maging yaong kalaliman, ganun din itong dagat at ang dooy nananahan. No? Hallelujah. Tuloy natin sa verse 6. Lantad sa mata ng Diyos ang daigdig
ng mga patay. Walang maikukubli sa kanyang pananaw. Alam niyo po, napakalawak ng mundo. Napakalaki ng mundo. Kung titingnan niyo ang Pilipinas sa ating mundo, napakaliit din. Sabi nga ng grupo o banda ng asin, para lamang tayong tuldok, no? Tuldok, maliit na tuldok, period, no? Na akala mo, laki-laki mo, taba-taba mo, akala mo, maliit lang ang mundo, pero ang totoo, napakalaki nito. Hallelujah. At sabi nga natin, kung makikita mo ang nilikha ng Diyos mula sa kabundukan, mula sa kalawakan, sa pagsikat ng araw, sa mga bituin, no? There's so many things na nakikita mo sa mundong ito at kulang ang mga libro para ipahayag ang kaalaman patungkol sa mga nilikhang yan. Mahirap nga nating ipaliwanag na ang ating physical body, no, ang mga information and knowledge about our body mula sa ulo hanggang paa ay makabubuo ng maraming aklat ng pagsasaliksik, no? And until now, patuloy nilang tinutuklas ang napakagandang creation ni God sa ating katawan. Mula sa buhok, mula sa mga mata, mula sa mga ugat or nerves sa ating katawan. Kung diyan pa lang, ubos na oras mo, lalo na sa kalawakan, naku po, no? Akala mo ang nakikita mo sa kalangitan ay dulo na ng creation. But the truth is, you only see small things of the greater and wider universe. Itong gusto ipahayag ni Job sa mga kaibigan niya, that God is bigger than their knowledge, than their wisdom. No, higit na malaki ang Diyos sa kanilang karunungan at kaalaman, even in their experience. Hallelujah. Akala natin God is only a God when there is problem, when there is trials and suffering. But the truth is, God, there is more in God. No, walang bagay sa mundo na gumagalaw without God's power. The ability to sustain His creation. Tunay nga, yung ating Manila Zoo, no, yung ating lugar na mga napasyalan dati. Sabi nga para pakainin yung mga hayop doon, gumagastos sila na malaki. Maintenance, pati yung kalusugan ng mga hayop na naroroon. But when they are in the wilds, walang nag-aalaga, walang nagpapakain sa kanila, maliban sa Diyos. Naintindihan natin yon. So nothing is hidden with the Lord. Kaya sabi dito, even sa daigdig ng mga patay, even sa tinatawag nating karagatan, no? Ang ating mundo ay puno ng tubig. Ang bawat bansa ay naliligid ng karagatan. Oceans. Sabi nga na marami na namamaha sa karagatan, sa ibabaw pa lang. How much more when you go deeper and deeper and deeper to the ocean, you will see more beautiful things. No? Sabi nga kung kayo po ay mag-snorkeling, magda-diving, marami kayong makikita na maganda sa ilalim ng karagatan. Imagine, those things are hidden. Hindi nakikita mula sa ibabaw ng karagatan. Kinakailangan mo sumisid, pumunta sa kailaliman para makita ang kamanghamanghang nilikha ng Diyos. And even those depths, yung kalaliman na yun, no? Those things are exposed to God. At lahat ng yun, nilikha niya with wisdom. Ang langit sa hilagay niladlad na mahusay, ibiniti ng daigdig sa gitna ng kalawakan. Job is not an astronomer. No? Hindi siya scientist. Pero naniniwala siya na ang mundo, sabi dito, ang mundo ay
sabi nga natin, nakabitin sa kalawakan. Walang tali, walang pinapatungan. So sabi nga natin, hindi pa naman sila nakakarating sa labas ng mundo. But they understand what it looks like outside our planet. No? Maging ang kalangitan sa ilagay niladlad ng mahusay. Hallelujah. Kaya pag nakita niyo po yung mga different cloud formation, no? Ngayon, pag may magandang shape na nakita ang isang photographer sa kalangitan, talagang kinukunan nila ng picture. And you see that even those things is full of beauty talaga. Grabe, napakaganda. Imagine yung bigat ng tubig na inilagay mo sa balde. Hallelujah. Sa kabila na napakabigat. I remember nung nagkaroon ng sunog sa Ventanilla ay kami ay nagpila balde, no? Sapagkat naubusan ng supply ng tubig yung bumbero. At kapag tumitigil yung bumbero, lumalakas yung apoy. So lahat ng mga tao doon, sabi ko nga tatawa nga ako, tubig, humingi sila tubig, wala namang kumikilos. Tapos sabi nga, meron namang kumukuha ng balde, tinatakbo ng malayo. Sabi ko, pila tayo, at abot-abot na lang, no? So, di ko alam kung paano namin nabuhat yung mga container, mga drum, mga malalaking balde, but praise God, hallelujah, malaking bagay yon, no? So, isipin mo yung tubig pa lamang ay limited sa tao, pero napakarami sa buong mundo. Titingnan mo ang ang kalangitan, yung mga ulap, puno yun ng tubig. Kaya nung araw na yun, sabi ko, Lord, hawakan mo po, Panginoon, ang panahon. Paulanin mo po, Lord, kailangan nila to. Sapagkat sabi nga na, kailangan mamatay yung apoy para mabawasan o mailigtas yung ibang tahanan. And praise God, hindi binigo ng Panginoon ang panalangin ng kanyang mga anak, pinaulan niya ng araw na yon. Hallelujah. Ang tubig ay tinitipon sa bulumbon ng mga ulap. Pinipigil niya ito kahit na anong bigat. Yung maranasan nyo, kapatid, yung biglang buhos ng ulan, and then sa biglang buhos ng ulan, na yun ay galing sa kalangitan, na nagpapalubog sa Metro Manila sa baha. Nakukuha nyo? No? Sipin mo, napakabigat ng ulan na yon. Pagkatapos, ibababaksak sa tinakdang panahon. So yung ulap na yan na sinasabi niya na ito yung mga tubig, no? Imagine, sinabi ni Job, tubig yung nasa ulap. Hallelujah. So paano yun inipon sa kalangitan? Paano yun nahawakan ng ating kalangitan? Ba't hindi siya natulo? Ang bahay namin ay maraming butas, maraming daluyan ng tubig. Kaya kahit sa loob ng bahay namin umuulan. Kaya ang mga decoration namin dito may balde sa sala in case of rain. No, so sabi nga natin, yung sa atin nga lang, hindi titigil ng tulong hanggat hindi naayos ang bubong. Pero sa heaven, tingnan nyo, babaksak ka ulan sa tamang oras, sa tamang lugar. No? Nang hindi to butas. I remember one time, nang nasa Baclaran ako, nung pauwi ako, naranasan ko for the first time yung tinatawag na pagitan ng ulan at ng maayos na panahon. So nakakita ko yung gilid mismo, nakita ko yung ulan nasa gilid at sa kabila hindi umuulan. So imagine niyo yung mga bagay na yon, no? Na minsan mo lang maranasan, no? May dulo ba ang lugar na inuulan? Pagdating mo ba sa dulo, mababasa ka o tuyo ka? So, anong gagawin mo pag umuulan sa kaliwa mo at sa kanan ay hindi? So, isipin mo yung
yung ganun pa lamang na illustration. Hallelujah. Ang buwang kabilugay magagawa niyang magdilim kapag ang mukha nito ay tinakpan ng Panginoon. So we are talking about the heavenly bodies, and then nakikita natin yung tuwan-tuwa ang mga tao, excited sila pag sinabing blue moon, red moon, no, big moon, at kung ano-ano pa. So those things, may pink moon, no, meron pa kung ano-ano, no, but those are natural phenomenon, no. Yung eclipse, yung lunar eclipse that happens every 6 months, no? Kapatid, kaya naalala ko may nakita, may friend ako, Lord, dahil sabi, red moon, pag red moon daw, malas yan. Tapos sabi niya, Lord, iligtas mo kami, Panginoon, sa anumang masama epekto ng red moon. Imagine, because they do not know, they do not understand the creation of God, kaya sila nandilin lang. But God is good. God is great. Amen po ba? Why is it na naglagay siya ng buwan sa ating planeta? Gaano kalaga ang liwanag ng buwan sa bawat araw? Para kung di mo na makita to, tinanggal ng Panginoon, will there be an effect? Hallelujah. Itong lupa at ang langit, nilagyan niya ng tagpuan. Ang dilim at liwanag, tinakdaan ng hanggahan. Ibig sabihin, yung tinatawag nating dilim at liwanag, I remember nung kami pumunta sa China, no? So, para kaming nakikipagabulan kasi palubog yung araw, no? Umalis kami, and then nakikita namin yung sikat ng araw, parang hinahabol namin yung sikat ng araw, no? So, imagine niyo yon, ganun pala kalawak ang mundo at ang liwanag ng araw. Sabi nga, may bahagi ng mundo na umaga at may bahagi ng mundo na gabi. So, ano kaya mangyayari kung puro umaga? Paano kaya kung puro gabi? Hallelujah. Mga tukod ditong langit ay nanginginig sa takot na uuka, na yayanig kapag tinangnan ng Diyos. We have this what we call mountain ranges, no? Meron tayong mga kabundukan. Ito po yung tinatawag nating Sierra Madre Mountain Ranges. So, ang tinutukoy dito na tukod ditong langit ay mga bundok. At itong mga bundok na ito, ang nagsisilbi nating defense, lalo na sa mga malalakas na bagyo. Na kapag ang bagyo ay tumama sa mga kabundukang ito, yung lakas niya nasisira. Yung lakas ng bagyo ay nababasag, no? So sabi nga natin, they place them in those areas for a purpose, with a reason. Hindi siya aksidente. Nothing is accident with our God. Sa kanyang kapangyarihan na patatahimik ang dagat, sa kanyang karunungan nagapi ang dambuhalang si Rahab, no? So ang tinutukoy niya dito ay yung weather system, ang tinutukoy niya dito ay yung bagyo na nabubuo sa karagatan. So imagine niyo yung lakas ng bagyo, if you remember those strong typhoon storms na dumaan sa ating bayan. Nagsimula lang yan sa karagatan, nagsimula lang yan sa warm and cool air na kumilos, tinutulak ng isa't isa. Ang mainit na tubig, ang mainit na hangin ay tumataas at ang malamig na hangin ay bumababa na nagpukos ng tinatawag nating pag-ikot, kaya nagkakaroon tayo ng hangin. And then, yung proseso ay lalawak mula sa low pressure area, sama ng loob hanggang maging isang bagyo. So these things, no? At marami natatakot sa malalakas na bagyo. And yet, yung bagyo, hindi yan Diyos. No? Hindi yan Diyos. Nilikha pa lang yan ng Panginoon. Sa pamagitan ng hininga niya, ay umaliwalas ang langit. Pinuksan ng kamay niya, ang dambuhalang tumalilis. Hallelujah. Verse 14, maliliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin maunawa ng lubusan. Sino kaya ang tatarok sa tunay niyang lakas? Brothers and sisters, sabi nga ho, dito,
itong tinukoy ni Job ay maliit pa lang na bahagi patungkol sa nilikha ng Diyos. How much more kung malaman mo ang patungkol sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ang mga halaman, ang mga ibon, ang mga kabundukan, ang kalangitan ng mga ulap, ang mga karagatan. These are all God's creation, and He made all these things beautiful in His time. Hallelujah. Kaya kapatid, kapag nalulungkot ka't nag-iisa, tingnan mo ang kapaligiran, tingnan mo ang mga ibon, tingnan mo ang mga halaman, merong isang Diyos na nag-iingat sa kanila. If God protected them, if God take care of this creation, how much more He will take care His children, like you and me. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. God is good. God is great. Kamangha-mangha ang iyong mga nilikha. Mahirap ipaliwanag, pero sabi nga sa lahat ng pagkakataon, maganda ang kanyang creation. Psalms 19 verse 1 says, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork." Psalms 19 verse 2, "Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge." Hallelujah. What we only see in the night sky is a portion of God's creation. Ang nakikita mo lang ay mga bituin, mga tala. Nakikita mo lang mga planeta. Nakikita mo ang ibang galaxies. And yet, when you start studying this creation of the Lord, lalong lumalawak ang kanyang nilikha. We are only part of this planet. Tuldok lang tayo sa mundong ito. At ang mundong ito ay tuldok lamang sa kalawakan. Akala natin ang daigdig ang pinakamalaki, mas malaki pala ang araw. Na mayroong mga planetang umiikot dito at nag-iisa lang ang ating planeta that can sustain life. Our lives. Amen. Kaya niyang lutasin ang anumang problema natin. Kung paanong iniingatan niya ang kanyang nilikha. Kung kahapon nga ay merong nagbanggaan na mga sasakyang pandagat. Isipin nyo, napakalawak ng karagatan nagbabanggaan pa. How much more yung mga planeta na nakalutang sa kalawakan, umiikot sa kanyang axis, umiikot sa kanilang solar system, pero hindi nagkakagulo-gulo. Everything is in order. Everything is sustained by the power of God. Amen. God is good. God is great. Hallelujah. Sa to, ilagay nyo dyan sa comment section. Kamangha-mangha ka, O Diyos. Bakit mo nilikha ang napakagandang mundong ito? Bakit ba espesyal kami sa iyong harapan? Hallelujah. All these things, ito, kailangan natin to. Hindi to kailangan ng Diyos. The Lord created everything for our needs. So, isipin mo yon. Hallelujah. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ito'y simula pa lamang na mahabang litanya ni Job about God. Gusto niya ipaliwanag sa kanyang mga kaibigan kung sino ang tunay na Diyos. Huwag niyong bibitawan ang aklat ng Job as we continue hanggang matapos to. Sapagkat pagkatapos ni Job magsalita, ang mangungusap naman ay ang ating Diyos. So, hallelujah. Ang buhay po ni Job sa kabila ng pagdurusang naranasan niya ay nagwakas naman sa isang magandang wakas ng tagumpay at pagpapala ng Diyos na buhay
Kung ginawa niya yan kay Job, maaari ring gawin ng Job ni Lord yan sa buhay mo. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng buhay mo mula sa kapigatian. Papalitan niya ng tuwa ang luha, ang hirap ng loob ay papalitan niya ng kagalakan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos ang papuri at huwag natin kalilimutan na laging magpasalamat sa lahat ng biyaya na patuloy niyang ibinubuhos sa atin. God bless you. Magandang umaga po.